Magandang hapon sa inyong lahat. Magsitayo para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa ulitin. Kayo ba ay naantok? Ngayon ay magkakaroon tayo ng pampasigla. Alam niyo ba yung kanta ng Five Little Monkey, Humpty Dumpty? Ngayon, ang nais kong gawin ninyo ay humanap kayo ng inyong kapares at sundan lamang ninyo ang aking gagawin. Kunwari, dito ang aking kapares ay gagantinan tama kayo hanggang sa matapos ang kanta. Maliwanag lamang ba? Okay, kung gayon ay simulan na ninyo. Five Little Monkey, Humpty Dumpty ang galing. Okay, so ngayon, bago kayo magsiupo, ay pulutin muna ninyo ang mga basura sa sahig at ayusin na ninyong mga upuan. Meron ba tayong iban sa araw na ito? Wala. Magaling. Malakpakan natin ang ating mga sarili dahil nandito tayo upang matuto ng mga panibagong aral. Ano ba yung ating tinalakay ng nakaraang pagkikita? Binibining dito. Tama. Iyo ang ating tinalakay noong nakaraan ay tungkol sa... Okay. So, handa na ba kayong matuto ng panibagong aral sa araw na ito? Kung gayon ay meron tayong gagawin. Ang gagawin natin ay, kailangan ko ng 2 voluntaryo, isang lalaki at isang babae, Binibini Kabual at Ginoong Ariel. At meron akong ipapabasa dito sa inyo sa harapan. Ang nais kong gawin ninyo ay makinig ng mabuti habang binabasa ni Binibini Kabual at ni Ginoong Ariel ang isang conversation dito sa harapan. Magaling! Palakpakan natin si Ginoong Ariel at si Binibining Kabual. Ngayon, class, base sa kanilang binasa na conversation, ano kaya ang konektado ba ito sa ating tatalakayan ngayong araw? Binibining dito? Tama. Ito ay konektado sa ating tatalakayan ngayong araw dahil ito ay tungkol sa dalawang conversation na Pilipino at Tagalog. At meron na ba kayong naisip kung ano ang maaari nating tatalakayin o topiko ngayong araw na ito? Ginoong Kadagit. Tama. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa Philippine English at Filipino at ang kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. So, base sa inyong sariling pananaw, ano kaya yung mga iba't ibang pagkakaiba o pagkakatulad ng Filipino at Ingles? Marahil lang yung mga sagot ay tama. Ngunit bago natin tatalakayin itong pagkakaiba ng Ingles at Filipino, ay meron tayong mga layunin na kailangan natin makamit sa ating klase. Pakibasa lahat. At yan ang mga layunin na ating kailangan makamit sa araw na ito. Ang matukoy ninyo o natutukoy ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Ingles at Filipino at makapagsasadula ng isang senaryo na gamit ang 2 wika at ang nabibigyang halaga ang paggamit ng 2 wika sa araw-araw na pamumuhay. Maliwanag lang ba? Magaling. So, class, pag sinabi natin pagkakaiba at pagkakatulad, ay ito ay ating kinukumpara ang 2 bagay. So, sa dito ay ating kinukumpara ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Ingles at Filipino. Handa na ba kayong tukuyin ang mga ito? Kung gayon ay simulan na natin. Unahin natin ang pagkakaiba ng Ingles at Filipino. Kapag sinabi natin Filipino class, ito ang opisyal na wika ng Pilipinas. Ito ang ating ginagamit sa ating bansa.
ito ay gumagamit ng alpabetong binubuo ng 28 na mga letra. Ang 28 letra class, dito ay kabilang na ang N at ang NG. Kaya mas maraming alpabeto na ginagamit ang mga Filipino. At ito ay nakatuon sa mga salita ng pambansa at katutubong wika. Dahil ang sa Filipino class, dito lamang ay tinutuon lamang ang ating mga wika. At hindi tayo gumagamit ng ibang wika na ginagamit natin sa Filipino, kundi nakafocus lamang tayo sa ating official na wika at sa ating katutubong wika. At ang Filipino class ay mayroong dalawang anyo ng wikang ginagamit. Ito ang karaniwang anyo kung saan ay nauuna ang sa karaniwang anyo class ay nauuna dito ang panaguri kaysa sa simuno. At meron din dito kabalikang anyo. Sa kabalikang anyo class ay nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. So sa Filipino class ay maaari natin balik-balik na rin, maaari unahin natin ang panaguri kaysa sa simuno o ang simuno ang ating unahin kaysa sa panaguri. So maaari natin itong balik-balik na rin ang pangungusap at nagkakaroon lamang ito ng isang ibig sabihin. Or hindi na mabago ang kanyang kahulugan. Maliwanag lang ba? Magaling. Ngayon naman ay tumungo tayo sa Ingles. So ngayon guys, ay tunguhin natin ang sa Ingles naman. Pakibasa binibinikihan. Tama. Ang Ingles ay ginagamit natin bilang wikang international na ginagamit sa buong mundo. Ito ay ating ginagamit sa iba't ibang larangan kagaya ng sa edukasyon, sa teknolohiya, sa pagpapalitan sa negosyo, at agham at marami pang iba. So ang Ingles ay ito ang napakalawak na wika na ginagamit sa buong mundo upang mas magkaintindihan ang lahat ng tao. Dahil ito yung wika na mas naiintindihan ng lahat. Ito rin ay palaging nauuna ang subject kaysa sa predicate at hindi nababago ang ayos. Dahil kapag inuna mo yung predicate kaysa sa subject ay may mga pangungusap na hindi na maiintindihan o naiiba ang kanilang kahulugan. Kaya hindi siya maaaring baguhin. At mas malawak ang gamit at mas maraming vocabulary ang sa Ingles. Napapansin niyo ba yung sa mga diksyonaryo na napakaraming mga salita na nasa diksyonaryo na nasa Ingles? Dahil ang Ingles ay napakayaman sa mga salita, kaya mas marami itong mga bokabularyo kaysa sa Filipino. Minsan nga may mga salita tayo na hindi naiintindihan at may mga bagong salita na umuusbong sa ating society na galing sa Ingles na salita. Ngayon naman class ay tutunguhin natin ang pagkakatulad ng Ingles at ng Filipino. Pakibasa Ginoong Lindayaw. Maraming salamat. So, ang Filipino at ang Ingles class ay parehong wika na ginagamit sa Pilipinas. Bakit nga ba sa Pilipinas lamang? Dahil tayo ay nakatira sa Pilipinas at ang ating inihahabig sa Ingles ay ang Filipino na wika. Kaya ito ay parehong na ginagamit sa Pilipinas. At ito ay parehong gumagamit ng mga letra na binubuo ng alpabeto na ginagamit sa ating sa pagsasalita o sa pagbuo ng mga salita natin.
At ito ay gumagamit ng mga salitang pandiwa, panguri, at iba pang mga bahagi ng pananalita, kagaya na lamang ng mga pangkukol. Yan ay ginagamit din sa Ingles at sa Filipino, ngunit may ibang term lamang na ginagamit sa Ingles. Kagaya na lamang ng verb na kung saan ito ay salitang kilos, or noun, na sa Filipino ay pangalan. At dito naman ay ito ay ginagamit sa pakikipagtalastasan, di ba? Ito ay ginagamit sa pakikipagtalastasan, sa pakikipag-usap, sa araw-araw natin. Hindi naman siguro tayo makakapagsalita kung wala ang mga wika na ito. Dahil ito ay ating ginagamit palagi at sa araw-araw dahil sa ito ay kailangan natin upang makipagkomunikasyon sa ating mga pamilya, sa mga tao sa ating paligid. Ngayon, naiintindihan lamang ba ang tungkol sa pagkakaiba at pagkakatulad ng Ingles at Filipino? Magaling. Kung gayon ay papakatin ko kayo sa dalawang pangkat, magbilang lamang ng isa hanggang dalawa. Unang pangkat ay dito at pangalawang pangkat naman ay dito. Ang inyong gagawin lamang ay magsadula kayo ng isang sitwasyon kung saan nagpapakita ng paggamit ng dalawang wika. Ibig sabihin, Filipino at Tagalog ang inyong Filipino at Ingles, ang inyong gagamitin sa inyong pagsasadula dito sa harapan. Kahit anong senaryo lamang. Naintindihan lamang ba? At para sa inyong pamantayan, 10% sa pagiging malikhain, kooperasyon, 2 puntos, at deliberasyon ay 2 puntos. Sa kabuuan, 50 puntos ang inyong dapat na makamit sa ating pangkatang gawain na ito. Maliwanag? Okay. So, bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto para maghanda sa inyong presentasyon. Ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Okay, so unang pangkat, simulan na ninyo ang inyong presentasyon dito sa harap. Palakpakan natin ang group 1, napakahusay. Pangalawang pangkat, ang galing. Dahil ang gagaling ninyo na magsadula dito sa harap, ay bibigyan ko kayo ng 48 puntos ang dalawang grupo. Congratulations! So, meron pa bang mga katanungan tungkol sa pagkakaiba at pagkakatulad ng Filipino at Ingles? Kung wala na ay, ako naman ang magtatanong sa inyo. Okay, so, ang papanggitin ko ng numero, base sa inyong attendance, ay siyang sasagot sa aking tanong at pagkatapos siya sumagot ay nagbibigay din siya ng numero kung saan ang numero iyon ay ang susunod na sasagot sa katanungan ko. Maliwanag lamang ba? Magaling. Okay, so number 18. Number 18. Ang iyong katanungan ay magbigay ng ano ang pagkakaiba ng Pilipino kaysa sa inyo? Ng Pilipino sa Ingles. Magbigay lamang ng 2. Magaling. Sunod na numero. Number 21. Sino bang number 21? Ang iyong katanungan ay ano ang pagkakaiba ng Ingles naman sa Pilipino? Ano ang kanyang pagkakaiba? Magaling. Ang Ingles ay mayroong 26 na alpabeto. At last, panghuli, anong numero? Number 29. Binibigyan niya ako. Paano mo mabibigyang halaga ang Ingles at Filipino or ang dalawang wika sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Paano mo ito magagamit? Magaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat meron naman tayong natutunan sa araw na ito. At dahil dyan ay kumuha tayo ng isang kapat na papel at magkakaroon tayo ng mahiling pagsusulit. Number 1 to 3. Magbigay ng 3 pagkakaiba ng Ingles at Filipino. Sa Filipino lamang ang 1 to 3, Filipino lamang. At 4 to
6, pagkakaiba ng Ingles. At 7 to 10 ay ang pagkakatulad ng Ingles at Filipino. Naiintindihan lang ba? Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sumagot sa mga katanungan. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Ipasa na yung papel, tapos o hindi tapos. Dito sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, para sa inyong takdang aralin class ay kumuha na kayo ng kwaderno. Isulat ang inyong takdang aralin at inyong gagawin ay ang magsaliksik tungkol sa pagsasalin at ang pagpapagsalin. Ito ay inyong isusulat sa inyong kwaderno at ito ay ating i-discuss sa susunod na pagkikita. Maliwanag lang ba? Meron bang mga katanungan? Kung gayon ay hanggang dito na lamang. Ginoong Kadapit para sa panghuling prayer. The Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, goodbye. Paalam sa lahat. Paalam.